Nahihirapan ka bang mag-improve sa pagdodrawing? O kung ikaw ay isang art teacher, nauubusan ka ba ng mga activities para sa klase mo? Ilang taon at maraming research rin ang ginawa ko para maintindihan kung paano ba tayo natututo sa art o paano ba tayo mag-improve sa pagdodrawing. At ilalagay ko sa video na to ang 5 pinakasimpleng activities pero malaki ang epekto. Sa sobrang simple nito, pwedeng gawin kahit ilang minuto lang sa isang araw. Pero hindi mo namamalayan na unti-unti nag-i-improve ka na sa pagdodrawing. Ako si Kuya Paeng, tara na sa Pinoy Art Therapy. Kagaya ng muscles na kailangang i-exercise sa gym, mayroon din tayong tinatawag na artistic muscles na kailangang mag-workout. Ang maganda rito, kahit 5 minuto lang sa bawat araw, hindi kailangan mag-overthink o ma-burnout, basta kailangan ay regular at consistent. Kapag ginawa mo ito, may magbabago sa utak mo at sa pananaw mo. Sobrang simple lang nito, pero karamihan sa atin, nilalaktawan ito. Bakit nga ba kadalasang nilalaktawan ito? Siguro dahil iniisip natin na simple lang kaya walang epekto. O natatakot tayong humarap sa isang blankong papel. O kaya natatakot tayo sa madumi o makalat. Ang rule sa activity na ito ay bawal magbura. At idodrawing mo ang ilang mga prompts, halimbawa, idrawing mo ang paborito mong ulam, idrawing mo ang huling lugar na binisita mo, o idrawing mo ang nararamdaman mo ngayon. Kapag ginawa natin ito ng regular, mababawasan ang takot natin sa paggawa ng mga linya. Magkakaroon tayo ng kumpiyansa at parang magiging natural na lang para sa atin ang pagdodrawing. Kaya ang first activity natin ay sketch jam. Pero kaya rin ba ng pagdodrawing na iproseso ang mga mas malalalim na bagay gaya ng iniisip at nararamdaman natin? Dito na papasok ang susunod na activity. Minsan, merong mga bagay na hindi kaagad natin mahanapan ng salita. Maraming artist ang gumamit ng imahe o drawing para ipahayag ang ideya nila, pero bukod doon, para maintindihan din ang sarili natin. At sa simpleng paraan ng pagdodrawing, baka maunawaan at mapaunlad natin ang sarili natin. Minsan sa school, ang sinasabi sa atin ay i-drawing mo ang nakikita mo, pero hindi sinasabi sa atin na i-drawing mo ang nararamdaman mo. At hindi kailangang gradean yon. Sinasabi nila na magulo lang ang emosyon, magulo lang ang creativity, kaya hindi na lang dapat ituro. Pero sa activity na ito, mapapaunlad natin ang imahinasyon natin. Mapoproseso natin ang nararamdaman natin. At makakagawa tayo ng art na mas makahulugan para sa atin. Kaya ang second activity natin ay art journaling. Dito, iguguhit lang natin ang nararamdaman at iniisip natin imbis na isulat. Pero hindi lang sa panloob na damdamin magagamit ang art. Pwede rin ito sa panlabas na nararanasan. Paano ba gagawin yon? Bago natin pag-usapan ang Activity 3, kung gusto mo ng ganitong mga content, like, share, and subscribe ka na sa channel natin. Also, don't forget to click the notification bell. Paano kung bigyan ka ng lapis at papel at sabihin sa iyo na i-drawing mo ang nasa harap mo sa loob ng 3 minuto lang? Walang plano, walang bura, saan ka magfo-focus? Paano mo pasisimplihin? Sa activity na ito, madedevelop ang pandama o yung kutob natin at hindi mo ine-expect na masaya pala ito. Bakit? Kasi mababawasan ang overthinking. Kailangan mong pumili kaagad. Mapapataas ang kakayahan mong mag-observe o kumilatis. At mapapataas ang visual library mo o yung alaala mo ng iba't ibang mga drawing. Kumuha ka ng picture sa internet ng mga taong naka-dynamic pose at bigyan mo ang sarili mo ng 1 hanggang 3 minuto para i-drawing sila. Hindi accuracy ang goal nito, kundi makuha ang enerhiya o yung kilos ng pose nila. Kaya ang activity 3 natin ay gesture drawing. Meron pa tayong 2 activity at sa tingin ko, yung activity number 5 ang talagang magiging susi para maging out of this world ang imahinasyon at drawing natin. Kaya abangan natin ito.
Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin ang activity number 4. Sige, tama na ang satsat. Subukan natin gawin ang mga activities mismo. Pwede ka bang mag-drawing ng balubaloktot na linya? Parang may mali. Kapag ginawa mo ang activity na ito, mas marerelax ka sa pagdodrawing. At baka mahanap mo pa ang sarili mong style. Aaminin ko, hindi ko pa nasusubukan ng activity na ito. Pero nung sinubukan ko kanina lang, maraming nagbago. Ano-ano yun? Una, ang plano ko talaga rito ay gumawa ng realistic na drawing. Kaya kung makikita nyo, pininturahan ko ng gray ang papel. Kaso naramdaman ko mismo sa kamay ko na hindi kakayanin. Kaya bumalik muna ako sa pen and ink kung saan mas malinaw ang contrast at hindi kailangan ng blending. Ibig sabihin, sa art, pwedeng mag-adjust. Huwag palaging ipilit ang naunang plano. Pangalawa, kinailangan kong alalahanin ang basic shapes, light source, at kung saan babagsak ang anino. Mas nagiging mindful tayo. At pangatlo, kailangan kong makontento kahit may mga pagkakamali, makalat at hindi pulido. Sa activity na ito, mas nagiging mapagpatawad at maluwag tayo. Yung sinabi ko sa inyo last week na kung marunong kang magsulat, ay marunong ka na ring mag-drawing. Dahil mas maraming muscle ang kailangan sa pagsusulat kaysa sa pagdodrawing. Totoo yon sa activity na to. Kasi kita nyo naman na inilipat ko ang lapis at ang tech pen mula sa kanang kamay ko papunta sa kaliwang kamay ko, kung saan mas mahina ang kaliwang kamay ko. Kaya ang tawag sa activity na ito ay Opposite Hand Drawing Challenge. Kapag ginawa natin ito, mababawasan ang ego o yabang natin dahil hindi na ito pagandahan, hindi na ito pagalingan. Kung nalilito ka pa kung saan magsisimula sa pagdodrawing, huwag kang mag-alala dahil may playlist tayo na ilalagay dito sa screen at dito ay bine-breakdown natin ang pagdodrawing sa pinakasimpleng paraan mula sa basic shapes hanggang sa mga advanced techniques. Kaya kayang-kaya mo itong sundan. At kung meron kang topic tungkol sa art o creativity na gusto mong pag-usapan, isulat mo lang sa comment section. Matapos paunlarin ang hand-eye coordination, paano naman ang imagination? Dati meron akong diary o journal ng mga panaginip ko. At alam naman natin na sa mga panaginip natin, sobrang weird o kaya kakaiba talaga. Literal na out of this world. Sa activity na ito, gagamitin natin ang mga panaginip na yan para pasiklabin ang ating creativity at imagination. Hindi mo kailangan mag-download ng mga picture sa internet, hindi kailangan maging realistic ang drawing. Talagang imagination lang. Kaya ang tawag sa activity 5 natin ay Dream Drawing Challenge. Alalahanin mo lang ang panaginip mo kagabi at i-drawing mo. Sa akin, napanaginipan kong lumilipad ako, siguro dahil kakanood ko lang ng Superman, kaya ito yung ginuhit ko. At ang nakakatawa rito ay nakita ng anak kong 2 years old pa lang at gusto rin niyang sumali sa pagdodrawing. Kaya kung makikita nyo, medyo hindi talaga nasunod ang plano ko. Sa gilid ko sana ilalagay yung black na kulay, pero sa gitna niya inilagay. Kumbaga, huwag kang matakot na ibahin o i-adjust ang plano. Sinusubukan ko ring kontrolin siya, o makikita nyo sa video, sinasabihan ko siya kung saan ilalagay yung kulay na pula. Pero dahil wala rin siyang fine motor skills gaya natin, ay hindi niya ito magawa. Pero ngayong iniisip ko na, mukhang yung mga parte na ako ang naglagay ng kulay, ayun yung mga parte na hindi ko nagustuhan ang kinalabasan. Pero yung bahagi na ang anak ko ang naglagay, iyon pa yung mas maganda ang naging resulta. Siguro ay tama si Picasso nung sinabi niya na mas matagal o mahirap matutunan ang magpinta gaya ng mga bata. Yung walang limitasyon, marubdob, malaya. Don't forget to like, share, and subscribe. Also, click the notification bell. 5 activities para sa creativity at imagination. Hanggang dito na lang muna ang video natin. Magkita tayo sa susunod mong obra.